Alright, so we are back sa ating discussion regarding prospecting. So last time, si Coach Shena ay nag-discuss regarding sa warm market. Dito matututunan nyo is yung Facebook organic reach. Alright? So dito matututunan nyo kung ano ibig sabihin ng organic reach. Siyempre, next is why do we use Facebook to market? Coach Shena gave brief background kung bakit ginagamit natin sa Facebook to market. And of course, ang magiging topic natin today is mainly magre-revolve sa Facebook Marketplace and Facebook groups. And of course, I give you a little guide sa Facebook community standards. No? So, magsasabi ako dito ng mga do's and don'ts. Alright? So, may dalawang types of online marketing. Number one is organic marketing and second is paid ads. So, organic marketing is a digital marketing strategy that helps you naturally generate traffic to your brand rather than use paid marketing approaches. So, from the word organic, natural daw siya. Ibig sabihin, walang bayad. Ito yung tinatawag nating mano-mano. Mano-mano approach, alright? So, dito, ang kagandahan dito is libre kasi siya. Mas ma-effort lang siya, but dito, libre. No? So, it is a good place to learn. It is a good place to start. The second option is, of course, paid marketing. We will also be discussing this sa mga future topics. Dito tuturuan namin kayo mag-Facebook ads, no? So, yun yung pinaka-platform natin when it comes to paid marketing. Okay? So, ano ba yung mga common organic marketing tools na ginagamit natin sa business? Well, so of course, number one, si Facebook Marketplace. 2, si Facebook Groups. 3, si Facebook Reels. 4, si TikTok. YouTube, Instagram, LinkedIn. Alright? So ito mga to, you can market freely. Libre siya. Alright? Okay, so what we have here is yung screen record galing sa cellphone ko. I use my phone to demonstrate. It's because most of yung marketing natin, alam ko, is gagawin nyo through your phone. So dito papakita ko kung paano mag-join ng groups and kung paano mag-post sa mga groups. Alright? So dito, makikita nyo dito sa may hamburger sign ng aking Facebook profile, i-click natin yan. Okay? So, pag click natin yan, dadalhin niya tayo dito sa dashboard nito, itong mga menu na to, and you will click groups. Pag click mo yung groups, ito yung just dashboard ng groups, i-click nyo yung discover. Alright? Pwede na itong magnifying. So, dito sa discover, makikita nyo, nandito na lahat ng mga suggested groups sa akin. Usually, ang sinishare dito is yung mga sinalihan ko ng groups before, yung similar yung interest. So, usually, mga buy and sell yan, room for rent, pasalo, yung mga ganun, anything tungkol sa real estate. And of course, may mga konting video games yan, personal interest ko. So, okay. So ang gagawin natin dito is pipili tayo ng isang group. So, mag-join tayo ng isang group. Dito yon. So, nag-join ako dito sa Sanla Tira House for Sale. So, ito, click mo yung view pag after mo mag-join. Alright. So, note lang, no, may mga groups na pag nag-join kayo, may mga tatanungin sila parang question. Sagutin nyo lang yon. Tapos, i-accept nila kayo. Pag hindi nila kayo in-accept, okay lang. Wala namang problema. Maraming groups dyan. So, sample dito, no? So, dito, makita nyo itong write something. I-click nyo yan. Okay. So, makita nyo dito na puro tungkol sa real estate ang kanyang topic. So, dito sa write something, pindutin nyo. Okay. So, dito, magta-type kayo ng caption nyo. Yung caption na to is hindi naman ito yung exactong gagamitin nyo. However, may magpo-provide kami dito sa cheat sheet natin. Pwede nila i-copy paste doon para i-post sa mga listings nyo. Alright, so dito pa-password ko lang ng konti. Alright, so okay. So yan dito pala, no, never forget to put your number. Okay? So very basic lang. Ito dito pipili ako ng photos. Usually I choose 4, sometimes 1, depende sa quality ng photo. For this one, gusto ko lang for demonstration purposes only yan. Nag-post ako ng 4. And maximum ng 4 in my opinion. It is because pag nag-post kayo more than 4, sometimes hindi na pinapakita yung ibang picture. Like this one, no? So siguro nakita na kayo nun nung 1, 2, 3, tapos dito parang may album, may plus. So ayaw natin ng ganun. Alright? Ang gusto natin is makikita na lahat ng ipopost nyo. Kung isa, di isa. Make sure na it's your best picture, no? Kung ipopost nyo siya. Alright? Pag pinost mo siya, tapos ka na, ito is naglo-load. Ihintayin nyo lang yan. Pag natapos yung loading yan, publish na yung post natin, ibig sabihin pwede na siyang ma-view ng mga tao.
sometimes pag pinost nyo yan, kailangan pa ng admin approval and that's okay. Pagka kailangan ng ganun, just move on to the next group and mag-post kayo ulit. Okay, so ang gagawin nyo dito is mag-join kayo ng mga groups, then mag-post kayo sa mga groups. Hindi kayo pwede mag-post ng tuloy-tuloy. Sa dulo ng video na to, papakita ko sa inyo yung mga guidelines para hindi kayo hindi ma-reject or hindi ma-ban yung post nyo. Alright? Okay, so ito naman pag-uusapan natin is marketplace. So, para ma-access yung marketplace, you will click itong icon na to, marketplace. So, ito, ang nakikita nyo right now is yung dashboard ng marketplace natin. Ito na tawag natin today's pick. Ang nakikita mo dito is yung mga recent na pinagsa-search mo sa marketplace. Alright, ang goal is yung post mo mapunta dito sa today's pick. Facebook knows kung ano yung mga recent na hinahanap mo. For this case, okay, this is good news because kung yung buyer nyo naghahanap talaga ng malilipatan, kung na today's pick kayo is usually mag-show yung listings nyo sa kanila. So, syempre, depende rin to sa location. Dito nakaset ako Quezon City, Philippines, 4 kilometers. Pwede mo yan i-change para mag-iba rin yung listing mo. This is very important to understand is because sa mga partners natin na malalayo sa Metro Manila, pag kunyari taga Cebu ka, malamang naka-default yan sa Cebu. So, pag naka-default yan sa Cebu at doon ka na nag-post sa location sa Cebu, hindi ka siguro makakakuha ng tamang market. Alright? So, at the same time, kung gusto mo rin mangopya ng post, hindi mo rin makikita yung mga competitors mo. Alright? So, pwede mo yan palitan. Just click yung Quezon City, Philippines 4 kilometers. Click nyo yan. Location, ito yun. So, mapupunta kayo sa location, pwede nyo siya galawin. And of course, pwede nyo rin galawin yung radius. Pwede mo ibagsak dito sa may San Juan banda. Pwede mo galawin yung radius niya. 3 kilometers, pwede mo palit-palitan. Alright? So, dito, ang kailangan nyo gawin is pindutin yung cell. Sorry. Itong cell. Pipindutin nyo yung cell. Pag pinindot nyo yung cell, makikita nyo tong dashboard ng selling na marketplace. Alright. So dito makikita niyo yung iba-ibang elements ng dashboard natin. Meron tayong sa active listings, sa renew listings, and of course yung listings to delete and release. So yan lang naman yung mga kailangan nyo malaman. Okay, so sa active listings, nandiyan nakalagay yung mga pinost mo na. So I currently have 48. Listing to ninyo, ito yung mga i-renew mo, yung mga i-refresh mo para umangat ulit yung pinost mo. Kasi habang tumatagal, lumulubog yung post natin kasi may mga iba nagpo-post na tatabunan tayo. So, nire-renew natin yan para bumalik sa taas yung listing natin. So, unang-unang gagawin natin is mag-create tayo ng listing. Para nag-create ka ng listing, kiklik mo lang to, create listing. So, pag pinindot mo yan, lalabas dito yung create new listing. Make sure you click home for sale or rent. So, yan sa real estate yan. Okay? Pag pinindot mo yan, lalabas ito. Okay, so dito makikita mo na pwede kang mag-choose ng photos. Again, pipili ulit ako ng 4 kasi gusto ko lang. Pwede namang isa lang, wala namang masama doon. Pwede mo naman pindutin to lahat. Basta inaalaw niya, pwede mo i-post. Okay, so pumili ako ng 4. Then lalagyan ko ng title. Ang ilalagay kong title is Urban Deca Homes. Yan. Okay. Yan. Pinukumpleto ko yung pangalan. Price is 10,000. Make sure you click home sales. Tapos new. Yan. Okay. So sa description, magta-type lang rin ulit ako. Papas-forward ko. Okay. Very, very simple lang. And again, phone number. Again, kita mo yan. Never forget your phone number. Okay. After neto, i-click nyo yung location. Very important. Yung pinag-usapan ko kanina. And make sure you click it somewhere malapit sa binibenta mo. In this case, sa Pasig, yung Ortigas project natin, ibabagsak ko siya directly mismo sa Deca. Okay? So, nandito yan. Alright? Ito yung mismong project natin. Itong puro box na to. Dito ko siya ilalapag. Alright? So, nakalagay na siya Pasig. Alright? So, dito sa tags, this is like yung mga hashtag. Pag namahilig kayo mag-post sa TikTok, parang ito rin yon, mga hashtags nyo. So, dito ilalagay ko is yung mga keywords, condominium, rent to own, investment, urban deca homes, mga names na pag nag-type sila, mahahanap nila tayo. Alright? So, ito yung mga samples lang. You can, if may naisip kayo, tingin nyo uubra, pwede nyo ilagay. Wala naman mali dyan. Okay. So dito, ilalagay ko siya as single item.
Wala naman kinalaman yan, gusto ko lang ilagay sa single item. And dito, wag yung i-hide from friends. Okay? Why? Tinuruan na kayo ni Coach Shena sa warm market nyo. So, I expect na naintindihan nyo kung bakit hindi nyo siya kailangan itago sa kaibigan nyo. No? So, kung nahihiya kayo i-market to sa kaibigan nyo, marami kayo pala mapapalagpas. No, so yan na. After nito, you can click next. Click mo yung next. Nakita niyo dito is yung mga list ng groups ko. Again, dito kaya ko inuna yung sa groups so that meron kayong groups na makikita dito sa section na to. So very important na bago kayo mag-post sa marketplace, may mga groups na kayong sinalihan para sulit yung effort niyo. It is because marketplace allows you na mag-post, i-repost yung post nyo sa 20 groups bago mo siya i-publish. So, sa isang post mo, meron kang 20 na pinosted. So, not bad, right? So, dito, ito yung mga groups ko. Pipili ako dito ng 20. Alright? So, syempre, pipiliin mo yung alam mong mapapakinabangan nila o kaya relevant. So, fast forward ko konti. And makikita nyo dito, yeah, ito na. Meron ako 21 listings na. Then, I will click publish. Pag pinublish mo na yan, okay. So ito makikita mo dito, publishing na, ano na yan, pinoprocess na yan. Alright. Next na pag-uusapan, next na titignan natin dito. So nakita nyo, yung 48 naging 49 na. It's because 49 na yung mga active listings ko. I-click mo lang yan. Pag kinlik mo yan, makikita mo lahat ng active listings mo. Alright? So yan siya. Fast forward lang. Ang next pag-uusapan is yung listing to renew. Pag-click mo yung renew listing, i-click mo to, i-renew mo yan, yung post mo na naluma, iaangat niya ulit. So, anong rule niyan? Every 7 days, pwede mo i-renew yung mga listing mo. And bakit mo siya kailangan gawin? It is because pag nag-post ka, natatapunan ng ibang tao yung post mo, para umangat siya ulit sa marketplace, kailangan mo siya i-renew every 7 days. So, may option kang ganyan, wag niyong kakalimutan para hindi sayang pagod niyo. No, so you can renew it 4 times up until na hindi mo na siya pwede i-renew. Alright? So, very simple lang, very basic lang ang paggamit ng marketplace. Ang kailangan nyo lang malaman dito next is ano yung mga do's and don'ts pag nagpa-post kayo sa groups. Okay, so ito yung mga don'ts pag nagpa-post kayo sa Facebook groups. Number 1 is spamming. No? Pinakamabilis na way na maban kayo is mag-spam kayo. Ang ibig sabihin nito is post kayo ng post sa groups na yun ng paulit-ulit na content. No? So, best way yan para magalit sa inyo yung mga tao. No? Number 2 is posting in groups that does not allow selling or promotion. So may mga groups na bawal kayo magbenta, no? It's just Facebook groups, community friendly lang, walang advertisement yan. So be mindful. And of course, sa mga groups na like, let's just say sumali ka sa groups ng Toyota Vios. Tapos alam mo naman talaga na puro dapat tungkol lang sa Vios pinag-uusapan nyo or sasakyan. Tapos mag-post ka ng rent-to-own. So it's a good way, it's a fast way na ma-block ka. Alright? Or ma-restrict yung account mo pag nireport ka ng mga tao sabay-sabay. And of course, continuous posting in groups. So ano ibig sabihin nito? Especially sa mga bagong account, hindi kayo allowed na mag-post. Okay? So, ang best practice is mag-post ka ng 5 sa different groups, then pahinga ka. 1 hour. Then after nun, mag-post ka ulit sa 5 groups. Then 1 hour post ulit sa 5 groups. Make sure iba-ibang groups so to avoid spamming. No? So yun yung mga don'ts when posting in groups. Yung don'ts naman when posting in marketplace is using the same front photo from previous listing. So papakita ko sa inyo to. And of course is posting listing with the wrong category. Yan yung mga ways para hindi naman kayo mare-restrict but rather hindi mapapublish yung listing nyo. Alright, so may video ako na record dito sa dashboard nila tayo ng marketplace. So you can see na ito yung kaninang pinost natin. No? Ano kaya mangyayari if nag-attempt ako mag-post ulit ng new listing na ganun din yung photo? So makita nyo, kinlik ko ulit yung same photo, different yung ibang photo. And makikita mo is magre-red siya. It looks like you have another photo, another listing with this photo. Change your main photo. So ang cure lang dito is change your main photo. Palitan mo lang yung pinakaunang photo. Gagawin ko dito is i-X ko and there you have it. Nawala na yung remarks. Okay? Alright, so yun yung mga do's and don'ts natin when it comes to posting sa Facebook Marketplace and
Facebook groups. Okay? So do this para siguradong hindi kayo ma-block. Kasi pag na-block kayo, lalong tatagal. With that, I'll leave you this activity. Ang activity ko sa inyo is you join Facebook groups. So dito, I suggest you join at least mga 5 to 10. Then mag-post ka in 5 different Facebook groups. Again, bawal kayo tuloy-tuloy mag-post. Ganon din sa pagsali ng groups, hindi rin pwede tuloy-tuloy. Mga 5, 1 hour, then 5 ulit after 1 hour. So ganon siya. Next is sa Facebook Marketplace. I want you to post your first marketplace listing. Then share it dun sa groups na sinalihan mo. All right? So with that, that concludes yung lesson natin for the day, and I'll hope to see you in the next video.